Magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Para sa mga nasa madaling araw, hello din po. Kami po si Doc Kat at si Doc Bri at kami po ay nagbabalik para pag-usapan po ang ating mga katawan at ang sexualidad. Ngayon po pupunta sa bakit mahalaga ang biology ng ating touch. So we are going to talk about touch and connection and of course, sex. Siguro, ayan na. So, hindi po ito tungkol lang sa romansa o kaya sa mga relasyon, no? Ang pinag-usapan natin dito ay siyensya. So, ano bang ginagawa ng touch sa ating brain? At paano ito nakaka-build ng tinatawag na attachment? So, na-attach ka, no? Hindi lang basta nahawakan ka, pero nagpupunta siya sa brain at ikaw ay na-attach sa taong humawak sa'yo. And bakit ang sex ay hindi lamang physical? So stay tuned po tayo. Hello. So if nandiyan po kayo, may tanong ako, Daddy. Pag hinahag ka ng taong kilala mo at comfortable ka with, kumusta ang nararamdaman mo sa'yo sa mga taong nag-hug sa'yo? Siyempre na comfort, na-relax ka, may sense of security. So unahin natin yung touch. So yung touch para siyang yung first language natin. So bago pa tayo panganak, touch na yung pinaka-first sense na na-develop dun pa lang sa womb ng nanay. So around 8 weeks, nagkakaroon na inside the womb ng sense of touch. So fast forward dun sa adulthood, meron tayong specialized nerve fiber na tinatawag na si tactile afferents. Ito ay found on the skin and usually it is activated by gentle touch, caress, tulad ng kamay sa iyong arms at saka pag nag-hug. So kaya pag nag-hug, parang may sense of comfort, may sense of relaxing effect, tsaka sense of trust, yung feeling na ganun. So hindi lang siya yung skin na nagre-react dun sa sense of touch, but yung more important, yung brain na nagsasabi sa'yo na it is safe, this is a connection. Oh, so tapos napag-alaman po namin na after mong mahawakan, pupunta po itong sensory sensory effect na ito, pupunta po sa part ng brain na tinatawag na insula. So dito po sa insula na ito ay napoprocess po ang mga signals na nag-release ng emotions. So yung touch, hindi lang siya masarap. It is meaningful. So, ngayon, ano ba yung tinatawag na attachment? So, ito po ang nangyayari kapag na-touch. Eventually, kapag feeling safe yung touch na yon, it leads to attachment. So kapag ikaw ay hinawakan, hawak tayo natin. Kailangan. Medyo romantic naman. Cuddled. Comforted. Our brains release a powerful chemical na ang tinatawag oxytocin. Ito po yung tinatawag naming love hormone or yung bonding molecule. Ito yung nagsisignal sa brain, close kami nito. Oxytocin is deeply involved in forming emotional bonds, especially between caregivers and babies, and later in romantic relationships. Pero hindi pala doon natatapos yun. Nababawasan din ng stress level, na-develop yung trust, na-enhance yung empathy, and even yung physical pain na nadadal niya. Kaya yung mga holding hands, ganyan, or yung cuddle, typically nag-binding effect na ganyan. Oh, this is why yan na mga yan, pagka ginagawa yan within sexual activity or outside of sexual activity, hindi lang sila cute. They bond you dun sa taong kinaka-holding hands mo, kinahug mo, or lalo na pagka undergoing sexual activity, buong katawan, di ba? Touch, di ba? So, meron po tayong tinatawag sa brain na ang pangalan naman ay amygdala. Ito yung fear center natin. And nangyayari dito, pag nilalabas yung oxytocin, nagkakalma siya. Kaya pala effective manghug ng tao at kakalma siya. So when you're physically close to someone you trust, your brain actually feels safer. Yun yung tinatawag natin na pundasyon ng secure attachment. Sa Tagalog, tiwala ka sa tao na ito. Saka mami, ang important doon sa part na yun is yung chronic lack of touch, lalo na sa mga bata, kasi it affects yung kanilang emotional regulation and lalo na yung brain development. So it is neurologically damaging. So important po ito sa ating mga magulang, Hawakan natin sila, i-hug natin sila,
kargahin. Yun, nakakatalino pala yung karga na yan. So ngayon, pag-usapan natin ang sex. Ang sex pala hindi lang simpleng physical na panglabas lamang. Pero sa brain, isa pala siyang symphony. So ang daming nangyayari sa ating utak. Lumalabas yung mga feel-good chemicals dyan sa ating brain. Nagpa-flood actually, hindi lang pa konti-konti pero talagang nasusok yung buong utak natin ng mga chemical na tinatawag na dopamine. Yung dopamine, ito po yung feel-good chemical na lumalabas kapag gusto natin, yung sinasabi nating mga adrenaline rush, no? Sila-sila yan, lumalabas yan, na-excite ka, naliligayahan ka sa nangyayari. Ang susunod po ay yung tinatawag ulit na oxytocin. Yan yung nakakapag-bond sa'yo dun sa taong katalik mo. Tapos nun, ito yung pinakamataas pag nagkakaroon ng tinatawag na orgasm o yung pinakamasarap na parte kapag nagkakaroon ng sexual intercourse. At kapag kayo yung tinatawag na endorphins, ito po yung mga natural painkillers natin sa katawan. So talagang magandang mag-sex. So, ang ano pa nito, highly reliant pa ito. Oh, girls and boys din, important po ito. Bakit nga ba mahalaga ang estrogen and progesterone? Pansinin nyo, may mga days na yung babae, ang ganda-ganda niya, walang makeup, pero parang namumula ang kanyang skin. At parang itong si Mrs. medyo mas clingy, no? Ito po yung dahil mataas ang kanilang estrogen and progesterone, itong mga pambabaeng hormones po na tumataas during the cycle, at ito po yung mga chances na mas pwede silang mabuntis. So may effect ito, mas gusto nilang makihug. Ayan. Tapos mayroon pa nung tinatawag na vasopressin. Vasopressin, another neuropeptide, isa pa po siyang neurochemical. Important po siya sa males kasi kapag po ito in-release, ang mangyayari ay feeling protective yung lalaki dun sa partner niya. No? Yun po ang nangyayari sa male bonding. So gusto nila, ito pala yung nagpo-promote ng pagiging, so ito pala yung hormone na nagpo-promote na bakit stick to one dapat ang species natin. Yun pala yung lumalabas siya. Talagang, ang galing no, yung science, nakakatuwa lang, talagang nagpo-promote lang talaga niya yung tunay na dapat natin gawin. Pero, ngayon, yung sex pala is a neurochemical cocktail. Ang daming lumalabas po na chemical sa ating katawan, and meron tayong nakukuhang pleasure, connection, emotion, at yung memorya natin nagbabago, and especially nabubuo yung trust. Ngayon, ito yung problema. Hindi naman problema pag minisuse mo yung sex. Kasi dahil nga pag nagkaroon ng sexual attachment or touch attachment po sa ating mga partner, ang mangyayari ay yung ating reward circuit and attachment circuit ay itong ma-activate. Ngayon, yung brain natin, akala niya itong katalik mo, or kahit man lang ka-holding hands mo, kahit ka-hug lang, or kahit ka-kiss lang, kahit hindi all the way, akala mo na safe siya. So magkakaroon ng tinatawag na neurochemical illusion. Hindi ibig sabihin na fake yung mga nararamdaman na to, pero they are chemically amplified. Na-excite siya ng ating mga brain chemicals. Kaya, magulo kapag ka emotionally detached ka pagdating sa sex. So, nagiging confusing. Emotionally attached. Baga, one night stand lang, no? Touch lang, or parang touch lang tayo, hindi ko naman itutuloy, ganyan, pero holding hands tayo, ganyan. Medyo didikit ko lang ganyan. Naramdaman nyo ba yan? Yung parang, may... Yan, yung parang nakuryente. Tsaka, yun din, ma'am, yung faith natin sa Catholic tradition, yung marriage is nauna bago yung procreation, diba? Kasi pwede kang ma-deceive somehow, or may attachment na hijack ka nung mga neurochemical factors. So, another example, yung sa mga artista, so, yung role nila is may physical touch talaga. Saka may mga intimate scenes pa, ganyan, di ba? So talaga na-develop yung relationship dahil parang may sense of attachment eh. So, ganun. Well, applicable siya sa lahat. Maging maingat lang tayo sa ganung bagay. Mamaya, hiwalay na. Pag wala na silang pelikula. Though may iba naman na by God's grace nang tutuloy. Mahalagang by God's grace. Nasa grace ni God. Totoo yan. Kaya, ang touch ay huwag nating babaliwalain. Hindi lang siya nasa skin. Ito po ay nasa loob po ng ating isip, talagang napaprocess siya ng brain at buong katawan natin, and nagkakaroon tayo ng trust and attachment. E paano kung hindi mo to ginalang itong ating physiology? Kung sino-sino ang magiging katouch mo or katalik, so anong mangyayari? Gulo na ang ating utak. So,
Ang ating sex ay hindi lamang physical. Ito po ay emotional, no, neurochemical, and very much human and holy. Ito talaga ang ating design. Ngayon, ito po ang ating takeaway. Yung brain natin is kailangan talaga ng touch and intimacy, whether emotional or physical, kasi it literally shapes us. Whether you're cuddling a partner, hugging your pet dog, or having a massage, alam natin na we feed yung one of the most powerful system sa brain natin. And with that, let's end with a prayer. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, thank you po sa gift of touch. Thank you po na kaya naming ibigay ito. Salamat po na kaya namin itong i-receive. Thank you, Lord, sa touch ng aming parents. Thank you po, Lord, sa touch ng aming mga asawa. Thank you, Lord, sa touch ng aming mga anak. Thank you, Lord, sa touch ng aming mga kaibigan. Thank you, Lord, sa touch ng aming mga alaga. Lord, higit sa lahat po, salamat po sa touch mo sa amin, lalo na po through the Holy Communion. Thank you so much, Lord, and we glorify you. In Jesus' name, we pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alam nyo ba, sa panahon ngayon, health talaga ang number one investment. Kaya may share ako sa inyo na special place online. At yun po ang Tahanan ni Maria. It's an online health and wellness store na hindi lang basta shop. May heart talaga. May mga faith-based inspiration, may mga natural products, and the best part? May online at on-site medical consultations with real licensed doctors. So kung gusto mong alagaan ang iyong katawan at soul mo, check out Tahanan ni Maria. Dito, wellness meets faith, and you're always treated like family. Tahanan ni Maria. Tahanan mo sa pagaling at pag-asa.